Sa ibang balita, posibleng sa susunod na linggo na ideklara ang food security emergency for rice para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Ayon sa grupong Sinag, tila pag-amin daw ito ng gobyerno na palya umano ang pagpapababa nito ng taripa sa bigas. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bigas, posibleng ideklara na ng Department of Agriculture ang Food Security Emergency for Rice sa Miyerkules, January 22. Sa Lunes, inaasahang matatanggap ng DA ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC ukol dito. Suportado rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Food Security Emergency Declaration. Sa pamamagitan nito, mailalabas na sa merkado ang buffer stock na bigas ng National Food Authority na inaasahang makakatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Sa ngayon, nasa 300,000 metric tons ang nasa warehouse ng NFA. Paliwanag ng DA, may dalawang basihan sa pagdedeklara ng food security emergency sa ilalim ng inamyendahang rice tarification law. Una, kung may kakulangan sa supply ng bigas na hindi naman problema sa ngayon sa dami ng rice imports natin. At pangalawa na siyang pinakanaging batayan, yung extraordinary o hindi pangkaraniwang pagtaas sa presyo ng bigas. Marami na raw kasing ginawang hakbang ang pamahalaan para mapababa ang presyo nito, gaya ng pagbaba ng taripa sa imported rice sa 15% mula 35% sa ilalim na Executive Order 62, pati programa sa katiwa. Pero sabi ng DA, despite all of this, nananatiling elevated. Bagamat meron tayong nararamdamang pagbaba, but not to the level that we are expecting it to decrease. Sa ngayon, naglalaro sa 44 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng imported commercial rice at 40 hanggang 63 pesos ang kada kilo ng local commercial rice, depende sa klase sa Metro Manila. Ang ilang mamimili gaya ni Ana, dumidiskarte muna sa pagbili ng bigas. Hanggang 5 na lang. Dati 10, 20, ganyan, kilo. Ngayon cannot afford talaga. Kasi? Masyadong mahal. Suportado naman ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag ang deklarasyon na food security emergency. Pero tila pag-amin din daw ito na failure o hindi nakatulong ang binabaang taripa sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Kaya hirit nila, dapat na ring irekomenda ng NPCC sa National Economic and Development Authority o NEDA na bawiin ang EO62 at ibalik ang 35% na taripa. Para yung pondo na nawala, around 16 billion, maibalik sa government para yung pondo na balilikon sa tariff collection, diretsong mag-benefit ang farmers. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.